ba napag-usapan natin yung pagkaka-aresto kay Digong and then iginigate nila nung mga taga-suporta ni Digong na wala naman daw pong warrant of arrest. Bakit daw po inaresto etong si Duterte? Kahit pa binasa natin yung inilabas na statement ng PCO, mga kababayan, ayaw pa rin po nilang maniwala na may warrant of arrest talaga. Kaya po inaresto eto pong si Digong. Kaya nga binasahan ng Miranda rights ni General Torre eto pong si Duterte. So ngayon, kung titingnan nyo pong mabuti, mga kababayan, eto yan. Yan. Kung titingnan nyo mabuti, ayon po dito sa People's Tonight, lakihan ko lang. Eto daw. ICC warrant of arrest. Sino ngayon ang fake news? Ito ang imahe ng kopya ng warrant of arrest ng International Criminal Court, ICC, laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na naging basihan upang siya ay arestuhin ng mga otoridad sa kanyang pagdating sa Ninoy Aquino International Airport or etong NAIA Terminal 3 mula sa Hong Kong ngayong Martes, Marso 11. Kabilang sa mga lumagda sa mandamiento di aresto na may petsang March 7, 2025 na nanggaling sa ICC headquarters sa The Hague, Netherlands. The Netherlands ay sina Judge Julia Antionelia Motok, mga kababayan, presiding judge, at sina Judge Relin Adilande Sophie. Yan po yung pangalan, mga kababayan. Kayo na lamang po yung bahalang umintindi. So ngayon, kung titingnan nyo, eto yan, yung imahe. Ayan o. Napakaliwanag po, mga kababayan, na nakalagay po dyan. Nakalagay pa nga dito, secret oh. Eto, lakihan ko lang. Kung titingnan nyo, ayan oh. Secret warrant of arrest for Mr. Rodrigo Roa Duterte. Ayan pa yung isa, mga kababayan, kung titingnan po ninyo. Tinakpan lang, ibinlurred lang yung mga perma dito, mga kababayan. Pero yan po yung kopya na warrant of arrest galing po sa International Criminal Court. So ngayon, kung liliitan po natin, ayan yung itsura niya. Yung mga nagsasabi na wala pong warrant of arrest, eto po yung imahe. Alam naman natin, mga kababayan, na eto pong People's Tonight, sila po yung kauna-unahang nag-splok at saka itong Rappler nung balita na may warrant of arrest na inilabas. Noong March 8, mga kababayan, etong ICC laban po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya nga yung mga nagsasabi dyan na fake news po kami, eto, wag kasi kayo magpapapaniwala kay Banat Bay. Wag nyo masyadong pinapanood si Banat Bay kasi unang-una, mga kababayan, kung titingnan ninyo, yan po yung totoo. Hindi po yung sinasabi ni Banat Bay na meron po talagang warrant of arrest. At saka naman po kanina kinonfirm natin yan nung binasa natin yung statement na inilabas ng PCO. Ano po, so ngayon kung titingnan nyo, ayan, yung mga kopya, mga kababayan, at ipagpatuloy pa natin, sabi pa dito, si Digong ang unang Pangulo ng Pilipinas na makakatikim ng paglilite sa ibang bansa dahil sa kasong crimes against humanity na may kinalaman di umano sa pagpapatumba sa mahigit 30,000 individual noong panahon ng kanyang panunungkulan bilang alkalde ng Davao City hanggang maupo siya sa Malacanang bilang presidente. Mga kababayan, ano po, so yan yung kopya ng warrant of arrest. Yung mga nagsasabi dyan ng fake news, puntahan nyo po ito at makikita ninyo etong warrant of arrest ni Duterte, kaya po siya inaresto. So ngayon, yung mga nagsasabi pa dyan, baka daw fake news yan. Eto, pakinggan nating mabuti yung binabasa dito na Miranda rights ni General Torre. Oy, happy birthday nga pala ha kay General Torre. Good job po. Ayan, ipagpatuloy pa natin. Good job, good job. Issue of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. Sir, you have the right to remain silent. You have the right for counsel of your choice. Anything you say may be used for and against you in a court of law. And I want to ask you, sir, if you understand these rights. Of course, coming from you, it's very clear. Now that you're asking, sir, for the... Sa totoo lang, mga kababayan, ito personal, naawa ko kay dating Pangulong Duterte kasi inaresto siya. Pero mga kababayan, mas nakakaawa yung mga kababayan nating Pilipino na naghahangad ng hustisya. Ito yung isang patunay na dapat pa rin mangibabaw yung rule of law. Ano po, dapat mangibabaw ang batas. Kasi nga, kahit noon pa man sila naman na nagsasabi na walang kahit na sino pa man ang makakahigit sa batas. So ngayon, naunawaan nating lahat na mga mamamayang Pilipino na kahit ikaw ay presidente, dating presidente, pwede kang managot sa batas. At yan po ay naipamulat sa atin ng administrasyong ito. Oo,
taga-suporta tayo ng administrasyon, mga kababayan. Oo, sinusuportahan natin ang mga Marcoses, pero hindi po natin maikakaila na naaawa din tayo sa kanya bilang kapwa natin Pilipino na lilitisin siya, mga kababayan, at pagbabayarin siya sa kanya mga kasalanan. Pero isipin din natin na napakaraming beses na marami sa mga kababayang Pilipino po natin, especially yung mga naiwan ng pamilyang na biktima, ang masayang-masaya ngayon at yung iba pa nga nagpadasal sa mga kaanak po nila dahil pakiramdam nila unti-unti na nilang nakakamtan yung hustisya. Alam nyo, kung tutusin mga kababayan, hindi naman sana hahantong sa ganitong klase na aarestuhin etong si Digong or magkakasala siya, pagbabayarin siya sa kanyang mga kasalanan kung hindi po siya umabuso sa kanyang kapangyarihan nung siya ay presidente pa. So ngayon, mga kababayan, eto na. Eto yung isang patunay na talagang pagbabayaran po niya lahat po ng kasalanan niya. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. The basis of the warrant, the ICC had issued a warrant pursuant to Article 25(3)(a) of the statute for crimes against humanity and pursuant to Article 7(1)(a) of the same statute for murder committed in the Republic of the Philippines during the relevant period and as set forth in this warrant of arrest. Must be murders, hindi lang ito. So, by virtue of the naiyak yung mga kasama ni Duterte. Naiyak yung mga kasamahan ni dating Pangulong Duterte. Kasi nga naman mga kababayan, kung titingnan nyo, di ba yung mga nagsasabi dyan, di ba sabi ko sa inyo noong nakaraang araw, nung pumutok yung balita about sa warrant of arrest, yung mga nagsasabi na ibubuhis yung buhay para kay Digong katulad ni Philip Salvador, nasan si Philip Salvador? Wala, paiyak-iyak lang mga kababayan. Eto paiyak-iyak lang, ayan inilabas yung pagiging best actor. Yun ba yung nagsasabi mga kababayan na ibibigay nila yung buhay nila para kay dating Pangulong Duterte? Ayan paiyak-iyak na lang sa gilid. Anyway mga kababayan, ngayon kung titingnan nyo, na-receive na, binasahan na etong si dating Pangulong Duterte ng kanyang Miranda rights. Ano po, pakitama na lamang po ako kung ako po ay mali. Ngayon, yan ay isang patunay na nakarating kay dating Pangulong Duterte yung warrant of arrest. Yung mga nagsasabi na wala daw warrant of arrest, meron po. Wag po kayo magpapapaniwala dyan sa mga vlogger ni Digong na iginigit at sinasabi sa inyo na walang warrant of arrest. Meron pong warrant of arrest yan at yan naman po ay naiintindihan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kasi nga dati po siyang judge, dati siyang prosecutor mga kababayan at alam niya yan. Kaya nga kung titingnan nyo, nung binasahan siya dito ng kanyang Miranda rights, ay tinanggap naman po niya ng mahinahon. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Warrant of arrest issued by the ICC. Ito, umulit na pala. So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, since etong si Duterte nabasahan na ng kanyang Miranda rights at ipinakita ko na din naman po sa inyo yung warrant of arrest galing po sa ICC na nakarating na dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang tanong ng taong bayan, ang tanong ng mga kababayang Pilipino po natin, nasaan si Bato de la Rosa? Nakita nyo ba? Nakita nyo ba si Bato de la Rosa mga kababayan? Yung mga nakakita dyan kay Bato de la Rosa, press 1. Kasi kung titingnan nyo ang sumalubong lang kanina kay dating Pangulong Duterte, yung mga nakita lang natin sina Bongo, yung mataba na kasama ni Duterte nakikipag-agil-gilang kay General Torre, and then etong sina Philip Salvador, sina Vic Rodriguez, pero si Bato de la Rosa mga kababayan, hindi po natin nakita. Ngayon, basahin natin etong post mga kababayan, galing po dito kay yan, galing dito kay Montulfo. Sabi ni Montulfo, eto daw, kapag ikaw ay nagigipit, wait lang, highlights ko lang para makita ninyo may binabasa tayo, baka sabihin ng iba wala. Eto daw, kapag ikaw ay nagigipit, nakikita mo ang tunay mong kaibigan, ang mga sumasalubong kay Digong na mga kaalyado upang magbigay ng kanilang moral support ay sina Senator Bongo, dating Executive Secretary Bingbong Medialdea at dating Labor Secretary Bebot Bello. Hindi nakita si Senator Bato de la Rosa sa unang PNP chief noong administrasyon ni dating ni Digong at implementer ng kanyang war on drugs. Ayan
Hindi nakita si Bato de la Rosa, mga kababayan. Wala si Bato de la Rosa. Kala ko ba handang ibigay ni Bato de la Rosa yung kanyang buhay para kay dating Pangulong Duterte? Bakit ngayon na naandi dito na sa ganitong klase ng sitwasyon, hindi na natin mahagilap etong si Senator Bato de la Rosa? Nasaan po kayo, sir? Kailangan po kayo ng inyo pong kaalyado, ng inyo pong bossing. Nasaan po kayo? Bakit sinasabi po ni Senator ni Sir Ramon Tulfo na hindi na daw po kayo mahagilap? Ano po ba kayo, sir? Nagtago na po ba kayo? Ako nagtatanong lang kasi may napapabalita, mga kababayan, na tila parang susunod na ata etong si Senator Bato de la Rosa. Di umano, mga kababayan, parang nababalita natin na susunod na siya kasi yung kanyang boss nalabsan na ng warrant of arrest at nasa kamay na, nasa kustodiya na ng ating mga law enforcer. Ngayon, ang tanong dito, mga kababayan, nasaan si Senator Bato? Kasi hinahanap ka po ni Sir Ramon Tulfo. Hindi ka pala tunay na kaibigan. Kasi yung mga sumalubong lang kay Digong dito, si Bongo, si Bingbong, at etong si Belo. Diba, mga kababayan? Yan lang yung mga sumalubong. Sina Vic Rodriguez, sina Bado, yung mga nag-iiyakan doon. Etong sina Philip Salvador, yan lang yung mga sumalubong dito kay Digong. Samantala, etong si Bato de la Rosa na PNP chief pa dati ni Duterte, kasama nung isinasagawa yung madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato, hindi po natin mahagilap. Yung mga nakakita dyan, press 1 kung nakita nyo si Senator Bato. Press 2 kung wala, kung hindi. Diba? Kaya nga yung mga nagsasabi dyan na fake news kami, tingnan nyo naman ngayon, ano ang nangyari? Ano yung naging resulta? Masyado kasi kayo naging kampante. Diba? Tama lang yung ginawa nyo nung una, nagpaka-kampante kayo. Yan tuloy yung nangyari. Diba? Masyado silang kampante. Tingnan nyo yung ending. Diba?